Magandang umaga po sa lahat. Merry kasabuhan sa pagtayo po. At ngayong umaga nito ay babasahin po natin ang salita ng Panginoon. Hindi ko alam yung cycle ng flow. Akala ko na ang Sunday school. O na pala worship. So, kumayo po tayong lahat. Let us open our Bibles in the book of Job. Job chapter 1, verse 1. And then Job chapter 2, verse 9. Ngayong panahon ito, tulad ng bagyo na ito, kailangan talaga yung tinatawag na integrity. And let us open on book of Job chapter 1, verse 1 and 2, verse 9. Okay, let us read together. Amen. 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 Let us read together verse 1. The Bible says, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Chapter 2, verse 9. Then said his wife unto him, though thou still retain thy integrity, curse God and die. Sana po ang Panginoon ay magpapala ng kanyang salita. Let us pray. Ama namin po na sa langit, salamat po sa umagang ito. Thank you po sa trials na binigay mo po sa amin ngayong linggo, because this is the test of our integrity. Salamat po, Lord, at ang buhay ay hindi lamang puro comfort, but we should undergo testing and trials. At salamat po at kahit paano po may mga kapatiran na ngayong umaga po ay pinakita po ang katapatan sa iyong gawain. At ako ay dumudulog din po sa aking witness, Panginoon. Tulungan mo po ako at ikaw po ay magbigay ng magandang kaisipan at alert na kaisipan at boses na maganda po, Panginoon. Ikaw mag-control sa pamagitan ng iyong Holy Spirit. Sana po ay iyong salita ay maging clear po sa pandinig ng mga kapatiran, at sana po, Lord, ay ang mga disturbo para itong salita mo ay mapakinggan namin ng maganda ay ikaw ang kumuha, at so that we can focus and we can internalize your word in our lives. Salamat po, Panginoon, at sa pangalan ng Jesus, akin pong dinadulog ang lahat na ito. Amen. Okay, let us talk about Job, a man of integrity. Job, a man of integrity. Okay, nabasa po natin ang tinatawag na book of Job ngayong umaga, mga kapatid. At talaga pong ang integrity ay kailangan po talaga sa ating buhay bilang mananampalataya. Napakalaga po nito kasi I think walang church na maging strong kung walang pastor na may integridad. At walang church na strong kung walang membro na may integridad. So, kailangan po sa gawain ng Panginoon ang tinatawag natin integridad po, mga kapatid. Kung ikaw ay Sunday school teacher, kailangan dapat may integrity ka, no matter what happens. Kung ikaw ay soul winner, dapat po may integridad ka, kahit ano po ang mangyari sa iyong buhay. Kung ikaw po ay isang pastor, dapat din may integridad ka, kahit ano man ang mangyari sa buhay natin, mananampalataya. So, Christian life must be forward and not backward. Amen? Kung ikaw ay hindi nag-grow sa iyong Christian life, malamang ang mangyari niyan ay balang araw, mag-backward ka. And later on, mag-backslide ka. So, you need to grow. Pero hindi po tayo pwedeng mag-grow sa ating Christian life kung wala ang tinatawag nating integrity, mga kapatid. Okay? So, ano pong tinatawag nating integrity? Kung ikaw ba ay sinasabing may integridad, paano ba yun? Ano bang mangyayari kung ang tao ay may tinatawag nating integrity? Ang integrity is a combination of moral attitude, good moral attitude, ethical attitude, na itong attitude na ito ay nag-combine sa isang tao.
Amen? So, hindi porke honest ka, sasabihin mo na may integridad na ako. Hindi. Ang integridad na tinatawag natin is combination of moral attitude na andyan sa'yo. Okay. So, hindi basta-basta na sabihin mo na isang tao ay may integridad, hindi basta-basta. You can point out so many moral attitude, good moral attitude na andyan sa kanya. Unang-una po mga kapatid, ang integrity po na tao ay ang tao na may patience. Amen? May patience po. Okay, so mayroon siyang mahaba na pasensya. At ang patience, i-define natin na good attitude while waiting. Yan, patience yan. Kapag ikaw ay naghihintay, maganda ang attitude mo. Meaning, hindi ka nagmumura, hindi ka nagdadako. Right. Pwede rin maghintay ka ng jeep ng 1 oras. Hindi yung patience kung ikaw ay nagdadabo at nagmumura. Amen? Amen. Halimbawa po, yung membro ng family ay late pumunta sa church. Ay ikaw ay naghintay, ikaw ay nagdadrive. Naghihintay ka, pero kung nagmumura ka at nag-aapura, hindi yan patience. So, you must have a good attitude while waiting. Kung ikaw ay dalaga, ang iba nag-asawa, pero ikaw sabi mo, wag muna akong mag-asawa. Pero naiingit ka rin sa mga may boyfriend. Hindi yun maganda, hindi yung patience. Good attitude while waiting. Andyan din ang natawag nating honesty. Kung ano ka daw sa dark, ganon ka rin sa liwanag. So, ang honest na tao ay hindi pakitang tao. So, meaning na kung ikaw ay nag-iisa, ano bang iyong ginagawa? That determines kung ano kang klaseng tao. Loyalty, and din ang tinatawag natin, loyalty ka, anong mangyari, mga kapatid, andyan ka pa rin sa iyong church. Kaya nga, sabi ko, dapat makabalik ako sa Batangas. Even though na 23 years na po, pero yung loyalty ko talaga sa Batangas, ay hindi yan nakukuha for 23 years, hindi yan nakuha. Diyan yung tinatawag natin faithfulness, na kahit bumagyo, kahit umulan, andyan ka. Yeah. May member kami dati doon sa Iloilo, 10 years walang absent. 10 years walang absent. Praise God. Hindi yan matibag na record, walang absent. Kahit 40 yung lagnat, andyan pa rin sa simbahan. Kahit nanganak ang asawa, andyan pa rin sa simbahan. Trustworthiness, meaning na hindi ka lang maaasahan kung may comfortable, kahit mahirap, maasahan ka pa rin. Amen? Na kahit may bagyo, kahit may mga baha, kahit may mga putik sa daan, alam ng tao na si brother, andito yan mamaya. Amen? Hindi lang magandang panahon kasi may nagsundo, kasi may sasakyan, andyan lang kahit anong panahon. May nalaman akong Christian na kahit signal number 3 ang bagyo, andun pa rin. Ang Christian na yun ay babae, ngayon mga 80 years old na. At kahit nung una, nasaksihan ko rin, talaga, na 6 o'clock, andyan siya, kahit 7:30 yung simba. Nagpagyo signal number 3, andun pa rin siya alas 6. So, kahit may bagyo man, o ano mga sakon na tragedya, andyan pa rin siya, hindi lamang sa maganda ang panahon. So yun ang tinatawag natin integrity, mga kapatid. He can be trusted in the assignment and impeccably honest and honorable. Kung ano ang kanyang sinasabi, tinutupad niya po ang kanyang sinasabi. Amen? Kung ikaw ay parent, dapat tutuparin mo kung anong sinasabi mo sa iyong mga anak. Kasi part of provoking yan ng iyong mga anak kung ang sinasabi mo ay hindi mo po tinutupad. Sa iyo, parang baliwala lang yon, pero sa mga taong sinabihan mo at pinangakuan mo, malaga sa kanila yon. Amen? So yun ang tinatawag natin integrity. And sabi dito sa Bible, no? There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. So perfect daw si Job. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na si Job ay sinless. Ibig ko pong sabihin, ang ibig sabihin niyan ay siya ay mature. Dahil po, kung makikita natin sa chapter 40 verse 4, sabi ni Job, "Behold, I am vile. I am vile. Ako rin ay marumi." Amen? Sabi ni Job. Pero in the eyes of God, Job is ahead to all
the people of the world. Amen? Walang katulad ni Job. Sabi dito, upright, matuwid na tao, at may takot sa Panginoon, at binabaliwala yung evil, nire-reject ang evil, hindi sa tumitingin sa evil. Amen? Sabi nga ng Panginoon, Job chapter 31, that Job decided, he made a covenant with his eyes not to look on iniquity. Amen? Kung may nagchismis dyan, hindi yan titingin si Job. Amen? Pwede niya makita nagchismis, pero hindi yan sasali. Kung may mga hindi magandang panoorin, hindi yan, mga kapatid, si Job sumasali. Bakit? He made covenant with his eyes not to look on iniquity. So kung sinasabi natin perfect, upright, and one that feared God, ang ibig sabihin nun ay man of integrity. And then, mga kapatid, sabi dito sa chapter 2 verse 9, then said his wife unto him, do thou still retain thy integrity? Curse God and die. Ang asawa mismo ay nagsabi na si Job ay may integrity. Saksi na saksi ang kanyang asawa that Job is a man of integrity. Mga kapatid, pwede po tayong purihin sa school, pwede po tayong purihin sa opisina, pwede po tayong purihin sa negosyo natin, pero ang tanong, sa loob ba ng bahay, ganun din ba? Amen? Sinasabi din ba ng mga anak mo, ay ang tatay namin iyan, he is a man of integrity. Ang nanay namin iyan, she was a man of integrity. Mga kapatid, diyan malalaman ang integridad mo sa loob ng bahay. Ang faithfulness mo po, diyan makikita. At kung gusto mong i-prove na ikaw ay faithful, hindi na kailangan i-prove yan sa church una. Hindi na yan kailangan i-prove sa opisina. Sa bahay niyo muna. Amen? At ang iyong family ay magsasabi, he was a man of integrity. Kailangan po natin i-cultivate ang tinatawag nating integrity. Why, mga kapatid? Anong purpose ni Pastor? Number one, in order for us to know that the material things is not included in what we call integrity. Habang po ay sinusubaybayan natin ang buhay ni Job, makikita po natin na ang tinatawag na integrity, hindi included ang material things. Hindi natin pwedeng sabihin na ang tao ay faithful kasi may pera siya. Amen? O hindi siya faithful kasi wala siyang pera. Ang pera, mga kapatid, ay malalaman natin mamaya na hindi yan included sa tinatawag nating integrity. And number two, that integrity is the greatest possession that we can have in our Christian life. Mga kapatid, hindi lahat ng bagay sa buhay natin ay mahawakan natin hanggang kailan. Hindi hanggang kailan may trabaho ka, hindi hanggang kailan may pera ka, hindi hanggang kailan kasama mong mga anak mo nagsisimba. Mga kapatid, darating ang araw ng mga bagay na ito na pahiram sa atin, pwedeng mawala anytime. May pastor ako nakakilala, mga kapatid, na nung magbaha doon sa Davao, nakita niya kanyang asawa na nakahawak sa niyong. Ang kanyang dalawang anak nakahawak sa paa ng kanyang asawa. Napakalakas ng baha, mga kapatid, at ang pastor nakahawak din sa niyong. Sabi ng asawa niya, "Pa, iligtas po kami, pastor, iligtas po kami." "Papa, papa!" Sabi ng mga anak, "Iligtas po kami," nawala ng boses sa kasigaw. At nung humampas ang malaking alon, mga kapatid, biglang nawala ang asawa at anak, hindi na niya nakita. Later and after 3 days, balita, patay ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak. Amen? Ikaw ba'y nagsisimba dahil ang anak mo ay faithful, ang tatay mo faithful? Minsan ang Christian life kasi social life. Amen? Kung wala ka ng kasama, hindi ka na magsisimba. Kasi ang pagiging integrity ay hindi talaga internalized, na andyan talaga sa puso. Sunod-sunod lang kung anong ginagawa ng iba. Kita mo ngayon, absent yung isa kasi may ulan, absent na naman yung isang kapatiran, absent na naman, gaya-gayahan, amen? Yeah. Why? Bakit? Hindi ini-internalize. Hindi pinag-isipan nung Lunes, hindi pinag-isipan nung Martes, darating man ang bagyo, anong plano ko? Hindi niya pinilano sa kanyang isip at puso na kahit ulan sa Sunday, magsisimba talaga. Amen? Why? Gaya-gaya kasi. Gaya-gaya kung anong ginagawa ng iba. Kung kinakabahan ng iba, kinakabahan din. Hindi yun ang tinatawag natin integrity, mga kapatid. In order for us to know that the real mouth attitude of a real man of integrity, yung tao na may integridad, makikita mo yan sa kanyang mga bibig. Amen?
kahit anong news, na bad news ang marinig, makita mo kung anong kanyang reaction. Yun ang taong may integrity. So, tinitingnan sa bibig, mga kapatid. And sabi dito sa salita ng Panginoon, si Job ay upright, iniitsut ang evil, at he is mature. Ano man ang nangyayari sa kanyang buhay, still, he retains his tinatawag natin integrity. So that the work of the Lord will become solid and strong. We are surrounded of people with integrity. Kung ang pastor ay pinapalagiran ng mga taong may integridad, siguradong ang work ng Panginoon ay lalakas. Amen? Hindi yan mapipigilan. Para yung baha na hindi mapipigilan, talagang uusbong ang ministry ng Panginoon kung ang Christian ay may tinatawag nating integrity, mga kapatid. So that's why, ang ating pakay po ngayon ay i-cultivate ang tinatawag na integrity. Hindi man natin magagaya si Job, kasi he is a man of integrity. Si Jesus Christ is a man of integrity. Walang makakatulad sa Kanya. Right. He is faithful until the end. Kaya kung si Kristo ay walang integridad, hindi siya makabalik sa langit. Hindi siya makabalik. Sasabihin ng Ama, bumalik ka muna doon kasi hindi mo na perfect ang iyong gawain. But He returns to heaven, mga kapatid, na maligaya at fulfilled. Bakit? Nung nabuhay sa dito sa sanlibutan, naging perfect si Kristo, He is a man of integrity. Ngayon, mga kapatid, kung sinasabi mo na ikaw ay may integrity, dapat i-test yan. There is what we call challenge of integrity. No? Paano natin mapuprove ang ating integrity, mga kapatid, at paano lumaki ang ating integrity? Ano bang mga challenge sa tinatawag nating integrity? So, bakit may nag-a-absent? Bakit may Christian na noon ay nagsisimba, ngayon wala na? Ano ang diferensya? Integrity. Because they did not pass the challenge of integrity in their lives. Kasi habang tayo nabubuhay na Christian, gusto ng Panginoon na tayo'y lumago at maging mature, and later on we will become a man of integrity. Pero marami ang hindi nakakapasa, mga kapatid. That's why sa inyong nakikinig ngayon, dapat malaman nyo ang mga testing para yung integrity mo ay lumaki, ang integrity mo ay maging mature habang tayo po ay ninilibigan sa Panginoon. Okay, so si Job na ito, mga kapatid, sabi dito sa salita ng Panginoon, his substance also was 7,000 sheep, and 3,000 camels, and 500 yoke of oxen, 500 she-asses, and a very great household, so that this man was the greatest of all the men of the east. Siya po ang pinakadakila sa lahat ng tao sa kanilang lugar. No? Ang lugar ni Job ay south of Jordan, sa nasyon na Jordan ngayon. At kalahati doon ang lugar na Saudi Arabia. Doon ang lugar ni Job, at andun siya na piligiran ng mga tao na tinatawag natin noong una na mga Ammonites. Ammonites ang lahi ni Job po. At sabi dito sa Bible, ay walang makakahigit kay Job sa tinatawag nating yaman. Amen? Ilan ang yaman ni Job in terms sa mga tinatawag nating cattle, mga kapatid? Mayroon siyang pag-aari na 11,500 cattle. Okay, ang dami, 7,000 sheep, 3,000 camels, and 500 yoke of oxen, at mga asno na 500 po, mga kapatid. By the way, sana ako ng electric fan. Sige. Yun, mga kapatid, ang yaman ni Job. So, isang araw, mga kapatid, sabi dito sa verse 6, now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. Hindi ako gumagawa ng doktrina. Sa Bible po ito. Na every time na nagpupulong daw ang langit, andun din sa Satan. Right. Amen. So mag-ingat po tayo. Anong ginagawa ni Satan doon? Revelation 12 verse 10, anong ginagawa niya? He is accusing you before the Lord. Ina-accuse ka niya before the Lord. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid. Kaya kasi si Satan, pwede na andito sa ating simbahan ngayon. Right. Pumupunta nga sa langit. Andito pa kayo. Amen? So hindi
Because hindi sila takot sa kung ano ng mga holy water dyan. Pupunta man siya sa presence ng Panginoon. Anong kanyang purpose? To accuse the brethren. So sabihin niya sa Panginoon, ay si Brother Ruben, nakita ko, Panginoon, anak mo yan, ito ang ginagawa niya. Ay kung anak mo yan, bakit ganun siya? I-accuse ka niya, Brother Ruben. At pag galing dito sa langit, pagdating ng trial sa iyo, sasabihin niya, bakit Ruben? Bakit anak ka ng Panginoon, bakit gayon ang nangyayari sa iyo? So Satan ay nagpapaaway. Nag-accuse, amen? He will accuse you to God, and he will accuse God to you. Bakit faithful tayo? Bakit Sunday talaga bagyo? I-accuse tayo ni Satan. Bakit hindi Monday? Nagbibigay sa magkaisaba ng hindi maganda, mga kapatid. And isang araw po, pumunta siya doon sa langit. And mga kapatid, dahil si Job is a man of integrity, imbis na mag-accuse si Satan, inunahan ng Panginoon. Amen? Right. Yun ang maganda. Dahil ang Panginoon ay excited, proud na ipagmalaki si Job sa harap ni Satan. Is God proud of you? Na pumunta si Satan sa langit, ay hindi siya makapigil na sasabihin, si Brother Jess, nakita mo bang anak ko doon sa Mabini? There is no one like him in the earth. Dapat po maging proud ang Panginoon sa atin. Part of blessing yan. Hindi na nahihiya ang Panginoon sa atin. Ay kunting ulan lang, hindi na pagsimba. Paano ang Panginoon maging proud sa iyo? Kunting trabaho lang, wala ka na sa simbahan, paano siya maging proud sa iyo? Hindi na intindihin ka lagi ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon na sometime maging proud siya sa iyo at pagmalaki siya sa liver. Okay na pagmalaki ka sa office mate mo, sa school, pero ang tanong, pinagmamalaki ka ba ng Panginoon doon sa langit? Amen. Right. That is a man of integrity. Alam niyo mga kapatid, ordinaryo na ito na pagsimba tayo ngayon, pero ang Panginoon ngayon ay proud sa inyo na andito ngayon. Kita mo, Satan, kahit umulan, kahit bumabagyo, ang anak ko na yan, andun pa rin sa simba. Amen. Although nga, nasa sunod, baka pwede tayo magkasala. Bago, mga kapatid, kahit one time lang, ng Panginoon naging proud sa iyo. At ngayong Sunday sana, amen? Amen. And sabi ng Panginoon, have you seen my servant Job? There is none like him in the earth. Mga kapatid, si Satan ay hindi yan magpapatalo. Sabi ni Satan, sabi niya, naging faithful lang yan kasi pinayaman mo. At bukod sa pinayaman mo, binigyan mo pa ng hedge, no? Hedge, tinatawag na hedge. Binigyan mo ng bakod ang kanyang yaman, pinoprotektahan mo kanyang yaman, that's why naging faithful yan sa'yo. Amen? There's so many Christian na naging faithful dahil may trabaho, dahil po may negosyo, dahil maganda ang buhay, mga kapatid. Naging faithful po sila kasi pinoprotektahan ng Panginoon. Ang tanong, kung wala ng proteksyon at kukunin yan at i-test ka ni Satan na kunin yan, magsisimba ka pa ba? Maging faithful ka pa ba sa Panginoon? At ito mga kapatid, sabi nito sa salita ng Panginoon, sabi ng Panginoon kay Satan, He is in your hand. Amen? Gawin mo ang gusto mo. Right. Amen? Are you ready this day na sabihin ng Panginoon, Brother Kiko is in the hands of Satan. Gawin ni Satan kasi he is a man of integrity. Are you ready ba na sabihin sa Panginoon, si Brother Juan, sige, subukan mo. Kasi magpapatuloy pa rin yan kahit anong gawin mo sa kanya this night. Mga kapatid, ang buhay ay hindi natin alam. Ang sibo ay hindi nila inisip na yung baha hanggang sa bubong, hindi nila inisip. Ang sibo ay hindi inisip, mga kapatid, na maglindol doon sa kanila. Amen? Ang sibo in terms of income generating, Manila ang una, Batangas pangalawa, at doon sa north, parang Ilocos, ang Cebu ay parang pang-apat na pinakamayaman ng probinsya. Pero ngayon, lockdown sila, bumalik sila sa wala. Right. Huwag mong sabihin na ang Christian life is a life of comfort, na lagi na lang, mula nang naging Christian ako, ang sarap ng buhay pala naging Christian, pakanta-kanta sa simbahan, padamit-damit ng maganda. No! Trials will come if you seek to be mature, to be strong, to be beneficial in the work of the Lord. Right. Kung hindi mo gustong maging may integridad ka, wala. Simba ka lang Sunday,
attendance ka lang, tapos uwi ka, pero wala kang contribute sa work ng Panginoon. Mga kapatid, hindi po tayo na-save para ganun lang. Amen? Amen. Ako nga nung na-save ako noong February 15, pag-preach ni Pastor Darrell dito, sabi ko, gusto ko maging pastor. Amen? Dapat may pangarap po tayo para sa gawain ng Panginoon. Hindi lang pa upo dyan, tapos uwi. Makita lang ni Pastor andyan, uwi. Hindi ganon. You must build your integrity so that you will become beneficial in the word of the Lord. Sabi na pinasubukan mo kunin ang kanyang material na bagay. So si Satan ay bumaba at andun na si Satan. May trial na binigay kay Job. At sabi dito sa salita ng Panginoon, and the Lord said to Satan, verse 12, behold, all that he hath is in thy power, only upon himself put not thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord, and there was a day when his sons and daughters were eating and drinking in their eldest brother's house. And there came a messenger unto Job and said, thy oxen were plowing, and asses feeding beside them. And the Sabaeans fell upon them, and took them away. Yet they have slain the servant with the edge of the sword. Verse 15, and I only am escaped alone to tell thee. Sabi ng nagbalita na isa, sabi niya, ang iyong mga oxen ay nagpaplaw, nag-aararo, at ang mga aso ay doon sa gilid, at bigla na lang kinuha ng mga Sabaeans, inubos lahat ang iyong mga servant na nag-aararo, pinatay lahat, ako lang ang natira. Alam mo yung balita ay may buntot, di ba? May buntot at may tainga, di ba? Ang mga pangyayari. At ito nangyari, may isang buhay na nagsumbong kay Job. Mga kapatid, anytime sabi ko, pwedeng mawala ang mga bagay na ating hinahawakan. Why? Right. Those are temporary things. Right. Huwag tayong magkapatay-patay dyan. Huwag natin ibuhos ang ating isip dyan. Huwag mong sabihin, makapunta ng Amerika ang anak ko, hayahay ng buhay, pag sa ilong buhay, hayahay na, okay na. No! Baka inasahan mo, ay kukunin. Right. Kasi idolatry yan. At mga kapatid, sabi dito sa salita ng Panginoon, inubos lahat, kinuha lahat. Ito mga kapatid. Ang tanong, gaano ba ka-beneficial ang yoke of oxen? Ang yoke of oxen ay nag-research po ako, pwedeng makapag-araro ng half hectare a day, yung isang pares ng oxen lang. Dalawa yan. Isang pares, ibig sabihin ko, dalawa yan. Nag-araro yan, half hectare a day. Kung may 500 na pares, ilang hektar yan isang araw? 250 hectares. May lupa ka ba na 250 hectares na sa isang araw lang maubos ng araro? Gaano kaya kalapat ang lupa ni Job? After 4 days, pwedeng makararo yon ng 1,000 hectares. Ang tanong, bakit si Job mag-alaga ng yoke of oxen na 500 kung wala siyang malawak na lupain, Brother Robin? So dapat may malawak na lupain para makayang araruhin ang ganong kalapad. That's why may yoke of oxen. Ang oxen ay parang baka yan na maliit, mga kapatid, na kinagamit sa pag-araw. At may tinatawag din tayo mga she-asses, parang asno, parang maliit na kabayo. Wala dito sa atin, hindi pa ako nakakita. Maliit yan na kabayo na pwede mo kargahan ng mga luggage na maliit, baggage na maliit, ang baon ng mga ng mga nag-araro doon, at mga tubig nila, pwede mong kargahan. Amen? So meaning, ibig sabihin mga kapatid, na parang may motorcycle sila na maliit, di ba? No, ilang ang motorcycle ni Job? 500. Motorcycle, di ba? Kung ikaw may 500 motorcycle dito sa Mabining, gaano ka kaya kayaman? Pero sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, ang integrity ni Job ay napakataas na alam ng Panginoon na kahit kukunin niyan, hindi maapektuhan yung kanyang integrity. Right. Kinuha sa isang araw, mga kapatid, at walang natira, inubos na. Ikaw, ano kayang reaction mo? Pag uwi mo, kung ang yaman mo ay mawala. Yung mga bolt mo dyan ay bukas na, ang pera mo sa bangko ay kinain, may kinuha, ano kaya ang mangyayari sa iyo? Mga kapatid, kung ang Diyos mo ay pera mo at yaman mo, sigurado ang integrity mo ay pekta. Right. At hindi pa natapos ang isang sakuna, parang Pilipinas, hindi pa natapos ang lindol, bagyo na naman. Maraming mga pagsubok ang dumarating sa ating buhay, mga kapatid. Kaya magpaka-strong kayo. Build up your life in the Word of God. Build up your life in prayers kasi hindi natin alam kung anong mangyari bukas. While he was yet speaking, there came also, mga kapatid, sabi dito sa salita ng Panginoon, verse 16,
and said, the fire of God is fallen from heaven and burned and consumed them, and I only escaped alone to tell thee. Anong kinuha, mga kapatid? Ang kanyang mga tupa, 7,000 of them, sinunog, mga kapatid, sa isang araw lang. Kasi mahirap yung ulihin. Ang tupa, 7,000 sinunog. May fire from heaven. Sino nagbigay ng fire from heaven? Satan can do miracles that he consume the ship, 7,000. Ang tanong, pwede mo ba yung ipaglumo? Anong paglumo? Ikabahan. Ang 7,000 ship, magkano? Na-research ko sa Oriental and European farming. Kasi ginagawa yung fleece nila, tinatawag, balahibon ako. Magkano income mo sa 7,000 ships? Alam niyo ba kung magkano? 50 million pesos every year. Every year, 50 million. Wala pa yung gatas, wala pa ang karne. Pwede yung 100 million yon every year. Kung ang 100 million mo a year, kukunin sa iyo bukas, magsisimba ka pa. Faithful ka pa ba? Kinuha lang ang trabaho na 500 a day, hindi na makasimba. Ano kaya kung 100 million ang kukunin sa iyo in just one day? Amen! Kaya, kapatid, alam nyo, nakakahiya tayo minsan. Talagang nakakahiya. Ang liit ng nawala, kaya hindi na makapagsimba. Ang liit ng nilagay ng bisita na trial, ay wala na. Kaya minsan ang langit ay so sad dahil sa attitude ng mga mananampalataya, palaging nalulungkot ang Panginoon. So, anong epekto? Bagyo, lindol. Right. And then we will say, a lot of righteous men in Batangas. That's why ang bagyo hindi. Ang tanong, may integridad ka ba? Kinuha, mga kapatid, at hindi pa natapos, hapong-hapulong nagsumbong kay Job, dalawa na ng sumbong, mga kapatid. Siguro may mga sugat yon, may mga pasa o ano ba, dahil may kalaban. Hindi pa natapos, dumating din ang mga Chaldeans, mga kapatid, and fell on 3 bands. Nung hinati, kasi 3,000 ang kanyang camel, hinati, tag 1,000, 1,000. Kinuha, mga kapatid, ng mga Chaldeans. Ang mga Chaldeans, that is the northern part of Iraq ngayon. No, pumunta pa sila. Kasi si Satan ay gumamit sa kanila para i-test si Job. No? Alam mo kung pwedeng mangyari sa atin yun, mga kapatid. Ano ba ang tinatawag nating camel noong unang panahon? Kung may camel ka, parang jeepney yan, makakakarga yan ng mga maraming, parang taxi. Diba? Maraming makarga. And it can cross the desert. Hamakin mo, may 3,000 camels ka. Pwede ka magrenta kay Job. O pupunta tayo doon sa Iraq. Punta sa Iran, magrenta muna tayo kay Job. Kasi alam nila si Job, tinitingala, napakaraming camel yun. Pero ano ang mangyayari, mga kapatid? Kung mawala yan sa iyo, sabi dito, kinuha ang kanyang mga kamelyo at inubos lahat at pinatay pa ang kanyang mga servant. Ubos lahat ang yaman ni Job sa isang araw. So wala na siyang karne, wala na siyang balahibo, mga kapatid, na pwedeng negosyo, wala na siyang jeepney, wala na siyang motorcycle. Inubos lahat sa isang araw, mga kapatid. Kasi napakataas ng integrity ni Job na yun ang kabayaran sa kanyang integrity. Kaya huwag mo sabihin, Lord, bakit ang faithful ko? Bakit nangyari? No. Kung mataas ang pagsubok mo, meaning, yung integrity mo ay mataas din. Amen? Kasi hindi lahat ng mga trials sa life ay bunga ng kasalanan. Sometimes, bunga ng integridad. Bunga ng trials. At sa isang araw na wala ang lahat ng iyon, at sabi dito sa salita ng Panginoon, verse 20, Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground. Siya ay nagpatira pa sa lupa. At sinabi dito, Lord, wala akong damit nung pumunta ako dito sa sanlibutan. Babalik ako na walang damit o walang anuman. Sabi niya, purihin pa rin ang iyong pangalan, Panginoon. At hindi siya nagkasala sa kanyang mga bibig nung kinuha ang lahat ng yaman. Ano kayang mura? Ilan na kayang pagmumura? O sino na kayang sinisisi natin kung dumating ang matrial sa ating life? Pero si Job, wala kasi kahit isa na marinig ka sa kanyang mga bibig na nagmura sa Panginoon, sinisi ang Panginoon kahit nawala kayo sa kanyang bibig. Alam mo yung kanta Buloy? Alam mo kantang Buloy? Hoy, hoy, Buloy. Hindi ko alam ang karugtong. Alam mo pala, alam mo pa ba?
nung nawala ang aso ng si Morla, ganon. At parang sa huli na yon, di ba? Sabi niya, nung nag-inuman tayo, kung kami may problema, napakagaling mong mag-advise. Oo, at kami ay tapos inuman, encourage, pero hindi natin gagayahin yun. Yun ang kanyang setup. Pero kapatid, nung mawala ang aso, wala na sa inuman si Buloy. Bakit? Nagpakamatay kasi nawala ang aso. Mahal siguro yung aso, baka 10,000 o 15,000. Aso lang nagpakamatay. Ganon kababaw ang integridad ng ibang tao, mga kapatid. Pero si Job, napakataas ng integridad na kahit kunin mo pa, ubaran mo pa si Job, ano sabi ni Job? Lord, binigay mo sa akin ito. You have the right. Why? Because ang perception ng Panginoon kay Job, ang pagtingin ng Panginoon ni Job sa Panginoon, napakataas na God knows what He is doing. Pwede niyang kunin, pwede niya rin ibalik. Blessed be the name of the Lord. Amen. Kaya pa ng Diyos mo ganito kaliit, anumang try sa life mo, iwawaglit mo yung Panginoon. Hindi ka na magsisimba, hindi ka na magbabasa ng Bible kasi ang Diyos mo ay parang munggo lang kaliit. Pero Job has the highest regard of God, napakataas na pagtingin sa Panginoon, na alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Ang tanong sa inyo, kung dumating na ng trials, kahit mabigat, alam ba ng Panginoon ang kanyang ginagawa? Alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. So yun ang nangyari kay Job, yun ang unang trials. At mga kapatid, sabihin ko sa inyo, maraming tao na dumating ang trials na ito, nawala sa pananampahan. It may be na siya ay mahirap, dumating ang trabaho, wala na. It may be na siya ay mayaman, nawala ang yaman, wala na rin sa pananampahan. Pwedeng the opposite will happen, pero itong test na ito, marami dito ang hindi nakakapasa. Kaya ito sometimes, mga kapatid, ang nangyayari sa church, makikita mo, bakit ang konti ang attendance? Hindi makakalabas sa mga tentasyon na ito. It may be ngayon, material things ang rason, bakit hindi na-cause. Right. Second, mga kapatid, si Satan ay nagpakamot ng ulo, nawawala ng diskarte. Amen? Parang tinempt niya si Jesus, nawawala siya ng diskarte sa huli. Umalis si Satan, hindi niya kaya. At sabi dito sa salita ng Panginoon na sabi ni Satan, hindi man ang iyong mga riches, subukan ko ang family mo. Alam mo, kahit ikaw ay faithful, hindi lahat ng anak mo faithful. Hindi yan guarantee. Why? Samuel is faithful, but his sons are not faithful. Si Moses ay faithful, pero yung mga sons ni Moses are not faithful. Hindi garantiya yun, mga kapatid. Pero, ang garantiya lang dyan, dapat mo silang ipag-pray, mga kapatid, na sila ay tumino. Kasi si Job, sabi dito sa salita ng Panginoon, every day, chapter 1 verse 5, nag-offer si Job ng mga burnt offering. It may be that my son curse God in their lips. Si Job ay hindi nag-curse sa Panginoon, pero yung mga anak niya, baka na-curse nila ang Panginoon sa kanyang mga bibig. Why? Walang lasing na maganda ang binibitawang salita. But kung ano mga maduming mga kwentuhan, andyan sa paglasing ng tao. At mga anak ni Job, araw-araw naglalasing. Ano tol? Sa'yo na naman ang schedule. Ano bang ating kakatayan, camel? Sa'yo tol. Doon na naman schedule sa'yo. Ano, karnero? Ilan? Araw-araw ay umiinom, sumischedule. Bakit? Napakayaman ni Job. Alam niyo gaano kayaman si Job? Kung titingnan mo sa survey ngayon, sa spiritual and historical, parang si Donald Trump kayaman. Schedule. At sabi dito, mga kapatid, isang araw, nung nagiinuman sila, yung wind from the wilderness, whirlwind, ay pumunta doon sa lugar kung saan sila nagiinom. At tinira, mga kapatid, verse 18, tinira ang kanyang mga anak, babae at lalaki na nagiinuman, at pinatay ko sila, binagsak yung bahay na kailang nagiinuman. Patay sila lahat, 10 sa kanilang patay, mga kapatid, sa isang araw lang. Right. Alam mo ba kung ikaw mamatayan, ang bigat ng iyong pakiramdam. Ako nung sinanay mamatay kasi nagbaptis, sabi nila nagbaptis kasi kaya namatay. Ngayon mong nagsabi nun, patay na rin lahat ngayon. Pwedeng mawala sa iyong family. Anytime. At binagsak mga kapatid, 7
ubos lahat ang kanyang mga anak. Nag-preach ako kay Pastor Rusty, membro pala ni Pastor Rusty, yung sa naiya na nung imbis na pray, no, yung kasi yung anak na namatay. May babae doon na umiiyak, nag-preach ako, mula simula hanggang matapos. Membro pala ni Pastor Rusty yung nanay ko. Yung namatay. Opo. Nang nag-preach ako sa Lower Silang Cavite, yung membro doon, Sabado ng gabi, nagbigti ang kanyang anak. At nadatnan nila sa kwarto, blue na kanyang at violet yung kanyang mga lips. Dalaga. Parang 19 years old. Ewan ko, pero karinig ko parang boyfriend din ng resort. At may mga gulo sa kanyang sa kapatidan ng kanyang kapatid. Ang nanay busy sa trabaho, nagbigti mga kapatid sa loob ng kwarto. Parang ginaya ng kimat siya. Kapatid, yung anak ni Job na 10 ay kinuha, pinaitulutan ng Panginoon na mawala mga kapatid. Gada sa purpose. Kung ano ang gusto ng Panginoon doon. Kasi inom ng inom araw-araw. May purpose din Panginoon, pinaitulutan ng Panginoon. Mga kapatid, alam nyo, ako parang gusto ko nang umuwi ngayon kasi tawag ng anak ko. Ng pakiramdam ko, uwi ka na, parang gusto mo, excited ka masyado. Oh, alam niyo, Sterling Clark, ako, nalungkot din ako kasi yung anak na 3 years old, hindi pa siya nagsawa sa karga. Diba? Ang ating mga pagsisikap minsan sa ating mga anak. Ang pagsisikap ni Job, sa kanyang mga anak yan. Diba? Alam ka naman magsikap na sa sarili mo lang. May mga anak ka. Paano kaya kung ang iyong pinagsisikapan, may mga dream ka sa kanila, mawala sa iyo? Ang tanong, magsisimba pa ka ba? Wala lang na, wala ka. Paano pa kaya mag-anak? Mawala sa iyo. Trabaho lang nga, wala ka na sa simbahan. Ang masakit ito mga kapatid, yung last resort mo, last mo nakakampi, sana ay ang iyong asawa. Amen? Kasi pwede pang mga anak ulit. Tanang mga anak ulit, kasi dosin. Pwede. Hindi na pwede blood matagtagan. Kapatid, yung last resort niya, kakampi niya, anak sa ministry, alam mo kung pastor ka, ang last mo na kakampi, asawa mo. There are times na iwanan ka ng mga tao, pero basta andyan si misis, fight pa rin. Amen? Pero kaya mangyari na namatay na lahat anak mo, si misis mo ay parang napaka-negative sa'yo. Parang kanyang mga mata ay galit na galit sa'yo. Sabi niya, so you retain your integrity. Nag-serve ka sa Panginoon, wala kang binitawan masamang salita. Bakit yun ang nangyari? Sabi niya, sumpain mong Panginoon at ikaw ay magpakamatay, Job. Wala ka ng silbi, Job. Wala na si Job. Kakampi. Ang kanyang mga acquaintances, ang kanyang family na kanyang asawa, ang kanyang family ay nawala lahat. Dahil Dahil si Job ay may pinagdadaanan, mga kapatid. You know, your true friends are friends na kahit anong masama nangyari sa iyo, andyan pa rin. Pero si Job wala natira. Amen? Kinuha lahat ni Satan, pinagtulutan ng Panginoon. Pero kapatid, anong ginawa ni Job? Kahit wala na siyang family, sabi ni Job, ang aking mga anak ay binigay ng Panginoon at pwedeng bawiin ng Panginoon. Blessed be the name of the Lord. Kahit mag-isa lang po ako, kahit lakarin kong simbahan, magsisimba pa rin ako sa Panginoon. Bakit? Hindi akin yon. Kung akin yung i-focus kong aking sarili doon at sasakit ang aking saloobin sa Panginoon, magiging mababa ang pagtingin ko sa Panginoon. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos rin ang pwedeng kumuha. Blessed be the name of the Lord. Amen. Kaya sabi ko sa iyo, kahit walang pagtingin, magsimba ka. You should go to church on time. Why? That is your personal conviction. Right. Hindi na faithful ang iyong tatay, yun ang iyong basihan. That you must have personal conviction. Oh, si Pastor Alman, faithful yan. Si Brother Bon, faithful. Pastor Darrell. Pero ako, kahit sa iliro ako, may personal conviction ako. Amen? Na kahit yung family ko sa faith, mga tatay ko sa faith, wala, patuloy pa rin. Amen. Kapatid, you should build your family
with conviction to the Lord, with integrity to the Lord. Kahit bakit darating ang panahon na mawawala ng family natin sa ating tabi. Si Brother Jess, kung mag-asawa lahat ng anak tayo, mawala na yan sa tabi mo. Right. Darating panahon si Ma'am Juna, wala na rin anak yan sa tabi mo. Ewan ko kung anong will ng Panginoon. Pero sa atin, mag-asawa yan, darating panahon tayo lang mag-isa. Ang tanong, do you have integrity? Magpapatuloy ka pa rin ba kahit ikaw lang nag-iisa na mag-serve sa Panginoon? Kapatid, yun ang pangalawang pagsubok. At alam nyo, maraming tao na dahil nawala ng pamilya, hindi na nakapagpatuloy. Pero yung kaibigan namin, pastor sa Mindanao, na namatay yung anak na dalawa at ang asawa niya, patuloy pa rin nagiging pastor. Pero yun lang, lagi lang umiiyak. Pero patuloy pa rin ang kanyang pag-serve sa Panginoon. Ngayon mga kapatid, dalawang tentasyon, hindi si Satan tumalak. Right. Amen? Pero si Satan ay hindi nawala ng pag-asa. Sabi ng Panginoon, Satan, from whence cometh thou? Saan ka nagaling? Sabi na, from moving through and through in the earth. O hindi na sinabi na, minsan nagsisnack ako, minsan natutulog ako. No! Ang ginagawa ni Satan is moving to and fro. Walang pagod si Satan. Why? Because the description of Satan, 2 Peter 3:7, he is a roaring lion. Hindi siya napapagod. 1 Peter 5:8 tayo. Hindi ko na nalala yung verse mga kapatid. Wala siyang pagod at lagi siya gumagawa ng paraan para tayo po ay mag-tempt sa ating mga pananampalataya. At sabi dito, isang araw nag-meeting din sa langit. At sabi ng Panginoon, chapter 2, verse 3, And the Lord said unto Satan, Hast thou considerest my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feared God and escheweth evil, and still he holdeth fast in integrity, although thou movest me against him to destroy him without cause. Kahit tukunin mo pa kanyang yaman at family, hindi ka magtatagumpay kay Job. At sabi ni Satan, verse 4, And Satan answered the Lord and said, Skin for skin, yea, all that a man hath will he give for his life. But put forth thine hand now, and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face. Satan, Lord, pwede siya maging faithful sa iyo kasi outside lang yan, labas sa kanyang skin ang iyong ginawa. Pwede pa rin magsimba ang tao, may kapit pa rin, pero subukan mo, paintulutan mo ako na i-touch ang kanyang skin kung magsisimba pa sa iyo. You know, ang the greatest naman, na magpupulang at magtatawas, si Satan. Right. Pero alam nyo, hindi yan makatalab kung ayaw ng Panginoon. Pero kung payagan ng Panginoon, pwedeng dumating sa iyo yan. Pero pwede na ang Panginoon pa rin ang gagamot sa iyo mga kapatid. Sa medical term, may tinatawag tayong Job syndrome. Alam ng mga doktor yan. Ano bang tinatawag natin Job syndrome? It is an genetic immunodeficiency syndrome disorder. Okay? So parang AIDS, mga kapatid. Parang AIDS. Na ang iyong immune system ay sinira. That's why, kung may bacteria na dadako at virus, hindi siya makapag-defend. Wala siyang matataguan ng iyong skin, nagiging, tinatawag natin, object siya ng destruction ng mga bacteria at viruses. At mga kapatid, ang sakit ni Job ay tinatawag natin severe ulcer in skin. This is a persistent pain and affliction. So sa abi dito, walang tigil na klaseng sakit. Kung ikaw ay masakit, tatanungin ka ng doktor, ano bang iyong dinaramdam? Ano ba ang iyong naramdaman ngayon? At si Job ay nagsabi mga kapatid kung ano ang kanyang nararamdaman. Makita natin yan sa chapter 3 verse 24. Ito po ang sabi ni Job. For my sighing cometh before I eat, and my roarings are poured out like water. Ang aking sakit, sabi niya, ay dumarating habang hindi pa ako kumakain. At habang gusto kong magnganga, dumarating ang sakit sa akin. Kasi puro yan mga butas-butas, mga kapatid. Puro mga ulcer, parang kanal ang kanyang mga skin. At pag siya ay makanganga, kakain na siya na,
That's why sasabihin ng kapitbahay, ay si Job kakain sana, pero basta yun, basta ganun na lang sigaw, sa kakain sana yan, pero hindi sa makakain. Kaya, sakit! Diba? Alam mo sa amin doon, may babae doon na mayaman puro sa Amerika ang kanyang mga anak. Pero, letson ang kanyang sarap, pero umiiyak. Bakit? Dito dumadaan ang pagkain na blender na. Hindi na makakain. Kasi cancer sa lalamunan yung sakit. May mga taong gano'n. Si Job, mga kapatid, bago siyang ngumanga, ang sakit na ng kanyang naramdaman. Ikaw nga, ang dami mong kain. Mga membro ngayon, ang sarap kumain, pero wala sa simbahan. Diba? Maraming membro ngayon busog. Oh. Sa Ililo, pag ganito yung sitwasyon, masarap kumain ng saging. Badentip ko, kahit ano mo sa ginako sa tawag sa pagpo. Oh. Masaya ang taga-barangay, basta may mga bagyo-bagyo na yan. Basta hindi lang siya malakas at tutulungan yung mga bahay. Oh, ang mga bata doon sa amin, nagano yan, tumatakbo sa sa mga ilog ko saan. Masaya sila pag may mga bagyo-bagyo. Pero si Job, mga kapatid, bawat nga ay masakit. At sabi dito, yung kanyang sakit daw ay parang tubig na pinubuhos. Kahit ating gabi, walang tigil for 9 to 12 months na nakaurangol, na parang leon na humingi ng pagkain. Napakalakas ng kanyang bungol, mga kapatid. Bakit? Dahil po sa kanyang dinaramdam. Ikaw ba nagkaganon? Bakit iba ay absent? Anong diferensya po? Integrity. Hindi tinitingnan ang gawain ng Panginoon. Walang high regard of God na ngayong panahon, ngayong umaga, kahit ilan lang tayo dito, andito ang Panginoon. For they are gathered together. There am I in the midst. Hindi ba alam ng iba yun? Si Job na. Amen? Kahit ganun nangyari sa kanya, ganun pa rin, nagsisimba pa rin. They said, sabi ng Panginoon, ikaw ang pwede, ang may right, pero pinupuri pa rin kita, nagsasamba pa rin. Ang kapatid, sabi dito, ang second diagnose, chapter 6, verse 3, for now I would be heavier than the sand of the sea, therefore my words are swallowed. Sabi na, parang pakiramdam ko, lahat ng buhangin sa dagat ay aking kinakarga. Hindi lang isang sako. Lahat ng buhangin sa dagat. Sinubukan ko magkarga ng buhangin isang sako. Okay, parang nalakad ko, wala nang lupay-pay na. Sobra pa to sa trangkaso. Pag may trangkaso kang bigat ng katawan na parang may kinakarga ka. Kay Job, 9 months walang tigil. Ikaw nga trangkaso mo 3 weeks lang. Lord, bakit saan nagagaling na? Kay Job, walang tigil for 9 months, mga kapatid. Ang kanyang bigat na dinadala. Pag siya ay nagsasalita, parang kinakain na niya, hindi mo na maintindihan. Yet, hindi ka makarinig sa kanyang mga bibig na siya ay nagre-reklamo. Pinupuri pa rin ni Job. Blessed be the name of the Lord. Ikaw, Lord, ang bahala sa akin. At third na diagnose, mga kapatid, ito matindi. Sabi ng Panginoon dito, 7 verse 5, my flesh is clothed with worms. Ang kanyang mga skin ay wala ng damit. Nakaubad na si Job kasi ang kanyang damit ay uod lahat. Ayon sa mga medical practitioner, yung uod na yun ay may capacity na kainin kahit puto. Ano kaya kasakit? Pag maraming uod, siguro wala ka nang pipiliin na kakamutin kasi pati buto is hurting every day for 9 to 12 months. Lumalagatik yung buto mo pag kinain. And the result of that, sabi dito, ang skin ni Job ay very loathsome. Napakabaho, mga kapatid. Walang makatiis na natingnan si Job. At parang cake, pwede mo nang kasi parang kanal-kanal na pwede man kunin. Kasi wala na siyang tigas, hindi na napakalambot na. Wala na si Job, mga kapatid. Sabi dito, ano nang natira kay Job? Integrity. Amen? Na kahit ang skin ay damaged, kahit puro na uod, mga kapatid, may natira kay Job na hindi mo mapapantayan. Ano? Yung kanyang mga bibig na nagsabi, praise be the name of the Lord. I will serve you, Lord, no matter what happened. Kahit lahat ng help ko, kukunin mo. Walang problema sa akin. Mga kapatid,
Dapat kahit may dinaramdam tayo, maging faithful pa rin tayo sa Panginoon. Bakit? Nakakaya kay Job. Amen? Nakakaya. So kung ikaw ay may dinaramdam na napakabigat talaga, magsimba ka doon sa bahay niya. Blessed din ang inyong dalawa. Kasi alam ng Panginoon kahit saan ka, na ikaw pa rin ay nagpupuri sa Panginoon. Ngayon si Satan, napakamot ng ulo mga kapatid. Kamot si Satan ng ulo. Kahit ang kanyang health ay nawala, nagsisimba pa rin si Job sa Panginoon. Ngayon, ito ang last ni Satan. Hindi lamang ang yaman ni Job ay nawala, wealth, hindi lamang ang family ni Job ay nawala, hindi lamang ang health ni Job ay nawala, ang friends ni Job ay nawala rin. Kaya nagbibisita ang tatlong ito. Si Zophar, si Bildad, at si sino? Zophar, Bildad, at Eliphaz. Nag-visit sila. Pero 7 days na hindi sila nakapagsalita. Yung purpose nila is to comfort Job. Pero iniba ng Panginoon ang puso, nisita ng puso. Umiyak sila for the purpose to comfort Job, pero si Satan ay sinakyan. Brad, at dumating sa kanilang utak ang judgment instead to comfort. Alam niyo kung may sakit ang tao, huwag mong i-judge. Comfort him. Kung anong pinagdadaanan nun, sige lang, bahala na siya at sa Panginoon. Kung siya ay pinalo, bahala na siya. But you're there to comfort. Huwag kang mag-judge. Amen? Brad, ikaw kasi hindi ka nagtatay. Lalong sa sakit. Ikaw pa rin kasi kita-kita inom ka ng alak kaya kita. Do not judge. Comfort lang mga kapatid. At sabi dito sa salita ng Panginoon, nung pumunta sila, yon after 7 days, nagsalita sila, at ito ang kanilang sinabi. Eliphaz chapter 4 verse 7, sabi niya, remember, I pray thee, whoever perished, being innocent, or where were the righteous cut off? Sino ba ang nagdudurusa na inosente? Sabi na Job, you are hypocrites. Ayaw mo aminin na may kasalanan ka, Job. Sabi niya, ikaw ay tinatago mong kasalanan mo. Hindi ka inosente, Job. May kasalanan ka, tinatago mo. Ano kaya maramdaman mo kung ikaw ay may sakit at wala ng family mo at yaman at yun magsasabihin sa iyo, dalong maragdagan ang iyong dinaramdam. Amen? Amen. Pero hindi nagsusurrender si Job. At tumating din ang isang friend, mga kapatid, chapter 8, verse 13. Sabi dito, so are the path of all that forget God, and the hypocrite hope shall perish. Yun ang mangyayari, Job, sabi niya, kung ikaw ay nakalimot na sa Panginoon. Yun ang accusation, na si Job daw ay hindi na naalala ang Panginoon. Kapatid, hindi niya alam na si Job ay laging gumigising at nagpipray, nagpabasa ng salita ng Panginoon, pero ginadjudge ng kanyang kaibigan. Alam mo, kung ay kaibigan mo ay ginadjudge ka, kahit lagi kayong magkatabi, malayo na yan, you lose him. Amen? Kahit mga anak mo, magkatabi kayo lagi, pero ginadjudge ka, you lose him. Hindi na, wala, hindi mo na yan. Friend. At si Job, ang friend niya ay napasahan si Job. Ano ang ginagawa ng mga friend na ito kay Job? Kung si Job ay maganda pang katawan at mayaman pa, doon sila lagi sa gate of the city, kung anong advice ni Job, andanin sila. Mayaman sila, matalino, pero kung si Job magsasalita, pamimi sila lahat. Amen? Mga young people humingi ng advice kay Job. Isa ni Job, pagka-alis nila, they were comforted. Yung mga balo na walang asawa, si Job mag-advise, they were comforted, tinutulungan ni Job. At tamimi itong mga kanyang mga kaibigan. Pero nung kasakit si Job, matapang na sila. At sabi dito ng third friend ni Job, mga kapatid, tingnan natin chapter 11, verse 6. And that he would show thee the secret of wisdom, in that they are double to that which is. Know therefore that God exacted of thee, lest that thine and equity deserve it. Sabi na, Job, kulang pa yan yung iyong naramdaman. Kasi mas malaki kasalanan mo. Alam mo ba, Job, nang ginawa sa iyo ng Panginoon, less lang, kulang pa kasi kasalanan mo. Imagine ko ganyang friend mo. Sabi na, Job, kulang pa yan. Saan natin paragdagan pa? Kapatid, napakasakit na nangyari kay Job.
At ang mga friend niya ay na-lose niya at nag-judge sa kanya. Paano kaya kung wala ka ng textmate? Paano kaya kung wala na nag-okay sa iyong mga post? Ano na post? Magsisimba ka pa kaya? Amen? Paano kaya kung ikaw ay kilala na dito na pinasama ang image mo? Kahit hindi naman totoo. Ang tanong, magsisimba ka pa ba? Maging faithful ka pa ba? Sira ka na sa lahat ng tao. Maging faithful ka pa ba? Mga kapatid, si Job ay nasira ang kanyang integrity. Why? Because of his street friends. Ang pamilya ay lumayo. Lahat ng mga tao sa kanila lumayo. Pero may isang bagay na nanatili sa puso ni Job. Ano? Yung kanyang katapatan sa Panginoon. Hindi na sinisip Panginoon. Mataas pa rin ang regard sa Panginoon. Mga kapatid, hindi nawala ang tinatawag natin integrity. Mga kapatid, ang integrity, hindi mo kailangan pagsigawan. Hindi mo pwedeng sabihin, Brother Ruben, may integrity ako, honest ako, Sister Carla, may integrity ako. Tahimik ka lang kung may integrity ka. Because the Lord will vindicate your integrity someday kung ikaw ay tahimik lang na may integrity sa Panginoon. Huwag mo nang pagsigawan yan. Amen? So ngayon, anong nangyari mga kapatid? Because Job retained his integrity. Ngayon, si Satan ay lumayo na. Sabi niya sa Panginoon, ayaw ko na. Amen? The best part of your Christian life, kung sabihin ni Satan, ayaw na, hindi yan matatalaban ng temptation. Kahit may pagyo yan, magsisimba pa rin yan. Kahit may lito na, hindi na yan. Doon lang ako sa mahina. Right. Oh, hindi na tayo dito malab. After temptation is blessing. Amen? The air is clean after the rain, just like our hearts after the pain. Ang ganda. So, notebook ko yan ng grade 4 ako. Hindi ko panalim po. Yung heart mo daw, the air is clean, ang heart mo ay maging clean after the temptations and life. Ito na, nalagpasan na. Mga kapatid, huwag kang maghingi sa Panginoon ng malaking blessing kung lagi kang failure sa temptation. Sino ka? Lagi kang failure, tapos hingi ka ng malaki sa Panginoon. Hindi ka nga tinatawag natin matagumpay kung ikaw lang ay nag-iisa, what you are in the dark. Hindi ka nga nagtagumpay, tapos hindi ka ng blessing na malaki. No, the Lord knows your heart. Kaya kahit ikaw ay nag-iisa, your integrity must remain. Para bless ka ng Panginoon. Kasi kitang-kita tayo ng Panginoon. Si David ay kita tayo. Ngayon si Job, ang kanyang integrity ay nag-remain mga kapatid. Anong ginawa ng Panginoon? Ito na. Panginoon ang nagsina, Satan, tapos ka na. Ako naman. Tama po. Amen. At sabi dito sa salita ng Panginoon, kayong mga tatlong mga friend, you're speaking the lies about me. Pinapasabi si Job na may kasalanan, na sana kulang pa. Wrong! Sabi niya, kayo magbigay ng mga buloks, pito-pito kayo. Sabi niya, kung hindi nyo gagawin, I will judge you. I will kill you. At natakot ang tatlong friends ni Job. Sabi niya, magdala kayo ng offering kay Job. Sabi dito sa salita ng Panginoon. Kapatid, hindi tayo gumagawa ng istorya. Andito ang salita ng Panginoon. Verse 9. So Eliphaz the Temanite, chapter 42, verse 9, and Bildad the Shushite, and Zophar the Naamatite, when indeed according as the Lord commanded them. And the Lord accepted Job. And the Lord turned the captivity of Job. Pinagaling siya ng Panginoon. Mga kapatid, kung ang Panginoon mo ay Panginoon din ni Job, ano mang karamdaman pwede pagalingin ng Panginoon kung ayon sa kanyang kalooban. Kasi the greatest healer is the Lord. Walang doktor, pero gumaling si Job. Sabi niya, mag-offer kayo, ipag-pray kayo ni Job, at gagaling kayo, hindi ko kayo i-judge, pero gagaling din si Job after na si Job ang may pray sa inyo. Ngayon, kung may nagagalit sa iyo, sumama ang image mo sa community, dapat sa Panginoon ganun pa rin. Why? Because God will explain to them later on, ang Panginoon na ang husga, ang Panginoon na mag-judge, siya lang magsasabi ng kanyang anak ko yan, faithful yan, kayo i-judge ko kung hindi kayo babalik ang pagpili sa Panginoon. Amen? You don't need to explain to all people. Hayaan mo Panginoon, and time will heal. Amen? At later on makapagsabi sila, akala mo ganyan siya, pero iba pala, faithful pala siya sa amin. Mga kapatid, ito nangyayari sa mga friends ni Job. At sabi dito, and all the acquaintances of Job, verse 10, and the Lord turned captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had. Binigay pong twice na nawala sa kanya. Mga kapatid, hindi nyo ba alam sa Mark 10:30 na ikaw may wala ng parents, mawala ng kapatid dahil sa iyong pag-serve sa Panginoon, bibigyan ka ng Panginoon ng bago.
Amen? Sa Iloilo, wala na akong family, wala nag-serve sa Panginoon. Kapatid, pero bigyan ako ng mga bagong kapatid. Ang dami ko ng friends na pastor kasi sabi ko kay Pastor Daryl, Pastor, minana ko mga friends mo. Di ba binigyan ng Panginoon ng madaming friends? Oo. Eh kahit 23 years, ang pangalan ng Brother Kiko at Brother Chris, hindi mawala. Oo. Eh, binigyan ka ng Panginoon ng bagong friends. At iba pang mga member dito, hindi mawala. Sisipan ko noong 2001, mga kapatid. Ito, bumalik ang kanyang yaman, mga kapatid. Ilan ang kanyang mga laga? 11,500. Ngayon is 23,000. Mga kapatid, ito. Wala tayong talo pag tayo ay hindi natin iiwan ng Panginoon. Pero kung iiwan mong Panginoon, paano dodoble yung blessing mo? Dinoble ng Panginoon. At sabi dito, punta tayo sa likod ng mga blessing ni Job dahil sa kanyang integrity. And the Lord comforted him over all, verse 11 yan, the evil that the Lord had brought upon him. Every man also gave him a piece of money, and everyone an earring of gold. Ang bawat isa ay nagbigay. Nagkaman ng Panginoon, lahat kayo sa lalubos magbigay ng piece of money kay Job. By the way, ang piece of money, silver coin yan noong panahon ni Abraham at Job. Malaki yan, mabigat. Mahal yan, isa lang. Nagbigay lahat, isa-isa kay Job. Kung ang buong mabini magbigay sa iyo ng ganong halaga, iyayaman ka. Iyayaman. Ang Panginoon ay nagdala ng blessing ka kasi tapos ng Panginoon sa trials mo. I-bless ka na naman. Amen. Silver money, napakayaman ni Job. At sabi dito, earrings of gold. Noong unang panahon, pati lalaki may mga earrings. At sabi ng Panginoon, kayong lahat, magbigay kayo ng earrings of gold. Ibigay nyo kay Job. Kasi ang anak ko ngayon, napatunayan ko yan. At yumaman ulit si Job sa silver and gold. Bakit? Because of it. At mga batid, ano pang sabi dito last? Sabi dito, in Job, verse 12, so the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning, for he had 14,000 ships and at 6,000 camels. Kita nyo, yung jeep niya, naging 6,000 na, taxi niya. Alam mo din, 1,000 yung oxen. Hala, 1 hectare a day na ang maralo ng kanyang oxen. 1,000 she asses. Ang dami na niyang motor. 1,000 na mga kapatid. At sabi dito, may anak siya ulit, 7 sons and 3 daughters. Pinagtanong-tanong ko ito, sabi ko, nag-asawa ba si Job? O ang asawa niya ay nangalak ulit. Blessing of the Lord. Kasi matanda na nag-anak ulit ng 10. Hindi sinabi nag-asawa sa ulit. Nanganak ulit ang asawa niya ng 10. Sabi ko, posible ba? Sabi sa membro ni Pastor Etes, Pastor, sa amin nga, 24. Sabi ko, wala tayong pag-ano dyan. Kasi may 24 pala, broke para record. Binigyan ang womb ng asawa ni Job na makapag-anak pa. At sabi dito sa Panginoon, itong lalaki binalik at 3 babae. Ito ang maganda. Kahit hindi nag-uubad, kahit hindi nag-Miss Universe, mga kapatid, kitang-kita ang ganda nila. Why? Because they saw the goodness of the Lord through the face of the children of Job. Ganon pala ang Panginoon, kamaawain at magandang loob kung ikaw ay may pagtitiis at walang makita dito na reklamo sa iyo. Amen. Amen. Anong sabi sa James 5 verse 11? And the latter end of Job, that Job discovered that God is pitiful and full of tender mercy. Bakit may mga Christian na sinasabi ang Diyos daw ay masama? Bakit kung may Panginoon? Bakit ganitong dumating sa buhay ko? Sabi ng aking second cousin, kung may Panginoon, bakit may kirida yung asawa ko? Eh, mag-ano na, mag-suicide. Sabi niya ngayon, nandito ako sa dagat, mag-suicide ako. At ang 2 kong anak, patayin ko na lang ito kasama. Sabi ko, wag! Sige ako sa cellphone, alas 12 ng gabi. Doon sila sa dagat. Bakit? Kung may Panginoon at ang Panginoon ay mabuti, bakit nagkaganito? Bakit? Hindi pa natin na-survive ang trials, nag-judge na agad tayo. Andun pa tayo sa kalagitnaan ng trials, nag-judge na tayo na ano? Ang Panginoon ay masama. No! Because Job has integrity. Nakita niya nung uli ng Panginoon pala ay maawain at hindi mapipigilan na mag-bless sa iyo kung ikaw maging faithful and good. Amen.
At sabi dito mga kapatid, in all the land where no woman found, verse 15, dito sa chapter 42, and their father gave them inheritance among their brethren. So dumami ang kamelyo, dumami ang lupa mga kapatid, at binigyan sila ng part isa-isa. Alam mo, ang yaman mo bilang parent, kung ang inheritance ay maano mo sa iyong mga anak, no? Na in order, di ba? Mapahati-hati mo. Kasi magulo yan pag magpapatayan yan. Yung isang success mo ay mabigyan mo sila ng mana. Amen? Nangyari kay Job, naibigay niya lahat ng mana. Sarap. At sabi dito sa salita ng Panginoon, at inagdagan ng Panginoon ang buhay ni Job. Why? Verse 16, after this, Job lived 140 years, and so his sons, nakita niya kanyang anak, ang kanyang apo, ang apo ng kanyang apo, at ang apo ng kanyang apo sa tuhod. Hindi na maintindihan niya. Kayo na ma-explain. So, nagkaanak ulit si Job, nakita niya kanyang apo, nakita niya ang apo ng kanyang apo, at apo sa tuhod ng kanyang apo. 140 years. Na si Job ay dinagdagan ng Panginoon ang kanyang kita. Ngayon mga kapatid, sabihin niyo sa akin, ano ang pinaka-kamalaga na bagay sa buhay mo? Material things? Pera? Trabaho? Mga kapatid, kung ang pinakamalaga sa iyo ay pamilya mo, kung ang pinakamalaga sa iyo ay work mo, negosyo mo, you will fail someday. But kung bigyan mo talaga ang integrity mo ng Panginoon ay mataas sa lahat, alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa, God is just, God is responsible, na kahit anumang mangyari sa buhay mo, God is in control. Sabi ko nga, parang tinago ng kanyang mga tupa sa kabilang bundok, na nung naprove ng Panginoon ay pinabalik, nagtatakbo. At nagiging 23,000. Napakasarap ng buhay ni Job. Pero bago sumarap ang buhay natin bilang Christian, you must pass the test of the Lord. Amen. Ngayon, nitong Sunday, kung hindi ka nakapasa nga sa maliit na bagyo, paano ka hihingi ng totoong blessing? Hindi lahat ng blessing ay totoo. Hindi lahat. Pwedeng pain ni Satan. Pero kung ang blessing mo is the result of your faithfulness, katapatan sa Panginoon, na maraming test ang pinagdaanan mo ng patuloy ka pa rin, yun ang pinakamasarap na blessing na namin natin sa buhay. Amen. Mga kapatid, Jesus Christ is our righteousness. Jesus Christ is our integrity. Hindi pa naisilang si Kristo ng panahon ito, at hindi pa ni Job nakilala si Kristo. But there is none like Him in the earth. Paano pa kaya tayo ng righteousness natin, ay integrity natin ay si Kristo, napahiran tayo ng dugo ni Kristo? Gaano pa kaya ang pwede natin magawa sa ating pagsunod sa Panginoon? Kaya kapatid, ang aking exhortation ko ngayon, kung tinatry ka, sige lang. Amen? Nilalait ka ng ibang tao, okay lang. Kasi, ito, walang bagay na hindi pinagkahintulutan ng Panginoon. Kahit gawa pa yan ni Satan, Panginoon pa rin ang nagkakahintulutan. Ano ang iyong gagawin sa mga pangyayari sa buhay mo? Blessed be the name of the Lord. Magsisimba pa rin ako. Kahit anong mangyari. Kung umaga, pag magbihis, hindi mo titingnan yung asawa mo at kapatid, ay, hindi ako muna magbihis kasi siya hindi pa nagbihis rin. Mamaya na ako pag siya ay maliligo rin. Kaya minsan nagkasabay-sabay sa siya, sa ano. Kasi nagtitingin na, no. Maaga pa lang kung may integridad ka, you will face the Lord. Umaga pa lang, sa Panginoon ka, kausapin ng Panginoon. Lord, magsisimba ako umaga. I want to meet you. I want you to bless me. At ito yung opportunity na i-prove kong ating video. Ang tanong, yung mga trials natin na naging dahilan at sa marami pang Christian, pwedeng irason mo yan, video, compare. Lord, napakalaki nito. Nakakaya, amen? 11,000 na yaman, 500, lupain. Health, grabe, 9 to 1 year na umol ni Job, sobrang sakit. He lost his family, pero binalik ng Panginoon.
He lost his friends, pero binalik ng Panginoon. Mga kapatid, yung trials mo yung napakaliit. Amen? Build your integrity. Kung tayo dito na nandito ngayon, pag may integrity kayo, walang makapipigil sa church na ito at sa mga ministry sa church. Kung may special offering, building offering, sabihin mo, andyan na naman? No. Hindi pa nga kinuha yung yaman mo lahat. Hindi yan nangyayari na hindi pinarmit ng Panginoon, ginagamit ang pastor. Ito mag-building project. Panginoon ang naghihingi sa'yo niya. Panginoon ang nag-work na magtumulong ka. Right. Anong sabihin mo sa sarili mo, Lord? Itong sweldo na ito, itong pera na ito, iyong ibinigay ito. At ang building program, hindi yan kanya ni Satan. Yung building program ba kay Satan? Panginoon ba o kay Satan? Panginoon. Panginoon. Kung ang Panginoon ay mag-require sa atin, sino ba magsabi, Lord, ayaw ko. Lord, ikaw nagbigay nito, kailangan mo ito sa ministry, blessed be your name. Amen. Hindi ko i-focus ang aking loob dyan. Di ba? Kasi, bakit? Lord, ikaw is able to give me double sa mga bagay na aking binigay para sa iyo. Kung si Job ay covetous, hindi siya magsisimba sa Panginoon. Amen. And there are people who are covetous, pag may offering giving, hindi na magsisimba. Pero ano sabihin mo sa sarili mo, Lord, kulang pa to. Kay Job na kinuha lahat, pero hindi siya nagreklamo. Amen. But then, build your integrity at dapat ma-experience natin ang faithfulness ng Panginoon. Ang mga young people dito, be faithful. Amen? Kahit pagod na minsan sa klase, pag may prayer meeting, nandito kayo. Kahit may ulan, sabi ni Brother Ruben, kung ano doon, baka ang arorok, ano tawag dyan? Puti. Kung wala kang integrity, wala ka rito ngayon. Right. Kapatid, pag uwi mo maya, sabihin mo, Lord, ano na kaya ka, ano yung integrity? Amen? Pero kulang pa, Lord, i-build up ko ito, i-build up ko ito, i-build up ko ito. Hanggang masupungan pa ako na marami na pala matutuwa ko para sa ministry. Kapatid, I hope that the Lord will bless you this morning sa kanyang salita. Tayo po ay tumayo lahat. Amen. Let's pray. Almighty Father, we thank you this morning. We thank you, Lord, that there is one man who stand the test of trials and times in his life, and that is Job. Pero alam po namin, Lord, na si Job po ay binigyan mo ng grace para makapagpatuloy despite of all those trials in life, na ang hirap, Panginoon, kayanin. Hindi po namin magaya yung nangyari kay Job. Pero Lord, salamat po, iyaman namin si Job. He is a perfect example to what is happening in our lives. May mga membro po na nawalan ng family. May mga membro po, Panginoon, na nawalan ng trabaho, nawalan ng yaman. Mayroon din po na dumating ang opportunity, na sometimes ang opportunity ay naging balakid pa po sa aming pananambahan at sa aming pagtatapat sa iyo. Panginoon, I am praying sa mga membro po sa iglesyang ito, tulungan mo po sila, Panginoon, that they will not focus themselves on the things that are coming and the things that we are losing. Because, Panginoon, ang integrity po namin ay kailangan po namin lalo higit sa lahat dahil po yun ang bagay na importante at pwede pong ibalik mo ang lahat na nawala sa amin kung yung bagay na iyon ay andyan pa rin sa amin. So tulungan mo po kami, Lord, at patawarin mo po kami kung may mga panahon ng mga rason po namin na hindi kami nagtatapat sa iyo ay mga material na bagay. Mga sakit sometimes. Ang praise ng tao ay walang pumapansin sa iyo. Huwag kang mag-focus doon, kapatid. Dapat mag-focus po tayo sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa umagang ito at salamat po sa iyong salita at sana po i-challenge mo ang mga kapatiran ko tungkol sa mga bagay. Ang lahat na ito ay aming ipinagpasalamat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Salamat po, Pastor Jeto, sa iyong mensahe. Salamat sa paggamit ng Panginoon sa iyong buhay. At piliin po ang Panginoon sa hamon ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin para tayo ay makapagpatuloy ng paglilingkod sa Panginoon. At ngayon pong umaga bilang pagpupuri sa Panginoon sa kanyang mensahe, tayo po ay magkaloob, magbigay po tayo ng special offering para po sa ating pong tagapagsalita. Okay, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo pong mensahero na ginamit po sa umaga pong ito. Salamat po ng marami sa kanyang buhay, sa iyong pagtuturo sa kanya, at maging sa pagtuturo mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Marami po, Diyos, salamat sa yaman ng iyong salita na inihandog mo sa amin ngayong umaga. Dalangin namin, Panginoon, na nawa ang mga bagay na amin pong napakinggan, natutunan ayon sa iyong salita. Ito po, Panginoon, ay patuloy